Si Zild, una ko na ano si Zild eh. Tapos si Badjaw naman, anak din ng kaibigan ko at saka pamangkin ng kaibigan kong gitarista, si Jeff De Castro, yung gitarista ni Kichi. Tapos nung may tugtog kami sa Casino Filipino, si Blaster yung isa sa mga gitarista doon. Tapos yung isa, yung tatay ni Unique, yung gitara sa akin, si Randy. So, siyempre, pag gano'n, pinagtatabi-tabi ko eh. Magkakabagay. Bagay ah. Tapos yung skill, siyempre, yun. Pinatawag ko. Tapos nag-jump sila. Unang jump pa lang, kabit na. Sarap na. Lagi kong biro sa mga tao. Pogi ako dati, si Blaster kamukha ko dati yan. Nabugbog lang ako. May nag-guide sa'yo talaga eh. Kaya ako naniniwalang may Diyos eh. Totoo. May being eh, may supreme being na hindi yun tsamba eh. Hindi yun tsamba, hindi yun dahil sa talent mo lang, magaling ka. Ano. May nag-guide sa'yo talaga eh. Bata pa lang, meron na akong communication kay Lord, kay galit, kay masaya. Nakakausap ko si Lord ng totoo. Ano ka naman, unfair ka naman eh. Nagaganon ko siya. Itong lately na lang, nung matanda ako, doon ko naisip na, mas gusto ng Lord yun eh. Totoo ka sa kanya. Kasi personal eh. Kaya nga sinabing personal relationship eh. Ganun ka rin naman sa magulang mo. May personal relationship ka. Pag galit ka sa magulang mo. Galit ka sa asawa mo. May relasyon kayo talaga. Hindi yung binobola mo lang siya lagi, pinipraise mo siya, wino-worship mo lang. Na o kaya takot ka sa kanya. Mas gusto ng Diyos yung ano eh. Sa akin Opo. yung totoo ka. Basta malinaw sa'yo yung purpose mo. Babalik tayo sa purpose. Pag malinaw at alam mo kung ano ka at ano yung dapat mong gawin sa mundong to na habang nabubuhay ka at nagawa mo at ginagawa mo pa rin, yun yung success. Kasi pag hindi malinaw sa'yo yun, trabaho ka lang ng trabaho, kayod ka ng kayod, kala mo, biglang dumami pera mo, tapos lungkot mo pa din. Ibig sabihin, hindi mo kasi nakita kung ano ba talaga pinapagawa ng Lord sa'yo eh. Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Alan Mitchell Silonga o mas kilala bilang Daddy A. Siya ay isang musician, producer, artist, manager at marami pang ibang larangan. Siya rin ang bumuo ng bandang Four of Spades. Paalala lamang po, may iba't iba po tayong talento, pagkatao, pananaw at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin at katotohanan ang lagi nating hanapin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na nagkikwentuhan at sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Bago po muna ang lahat, pakipindot po muna ang like at subscribe button bilang suporta. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is Epic. Daddy A. Yeah. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa invitation ko na mag-guest kayo. Sa totoo lang, sobrang excited ko po talaga. Nagsimula po itong possibility na to dahil may post po kami about Four of Spades. Yes. Tapos nagulat ako sobra. Nag-comment si Daddy A. Si Daddy A, siya ang nag-form ng Four of Spades eh. So talaga gulat na gulat ako kasi laki ng impact nila sa akin. And dati nga po, napapanood ko sa PGT, Daddy's Home. Kaya po, ang dami ko po talagang tanong kasi nung inaral ko po kayo dati, nung nakita ko kung paano na-form ang Four of Spades, nakita ko talaga na imposibleng hindi malaki yung impact ng nag-form at saka ng parenthood kung paano nangyari yung Four of Spades. Paano nabuo. Kasi panigurado, para mangyari po yun, isang polymath ang kailangan. Yeah. So, Daddy, excited na tayo dito. Thank you then, thank you. Punta na po tayo sa unang tanong. Yeah, sure. Daddy, ano po, marami po kayong feel na roles. Tatay po kayo, musikero, producer, artist manager, Yes. artist, painter, Business owner. business owner po. Tsaka, yung mga ibang tao, may perception din po kung sino kayo. Pero ang tanong ko po, para sa inyo po, sino kayo? Ako simula bata, alam kong music yung ano ko yung destiny. Pero dahil hindi mo na makontrol yung ano mo yung buhay mo, paano ka mapupunta doon sa gusto mong puntahan. Maraming barricades, maraming mga
mga hurdles simula nung bata pa. Kasi family kami ng musicians eh. So, yung tatay ko kumakanta, yung lola ko kumakanta, nagpapiano, ganyan siya. Tapos at the age of, naalala ko, 6, kumakanta na ako. Tapos trivia, ewan ko kung may nakakaalam nito na mga 1984, parang 10 years old ako. Sumali ako sa Bagong Kampiyon pa yon. Kasabay ko pa si Regine. Regine Velasquez. So, dun, sa Bulilit Bagong Kampiyon ako. Nakakatawa kasi ang kinanta ko noon, body rock, pakanta ng babae. Tapos nagsasayaw pa ako, ganyan. Siyempre talo. Dahil singing contest nung araw, tapos mga judge mo, matatanda. So wala, yun yung journey ko nung bata. Sabay nagkagulo, medyo yung buhay namin nagkaloko-loko. Bumagsak yung negosyo, nagkahiwalay yung magulang. Tapos kung saan sa iniwang kami sa kamag-anak, iba-iba. Naghiwalay, lumaki na walang parents. Maraming detalye doon na madugo at masakit. Pero kung tungkol doon sa music, kinalimutan ko bigla yung music. Dahil kailangan ko namin mabuhay dahil panganay ako eh. Ako yung pinakakuya. So kailangan kong alagaan yung mga kapatid. Dahil nakikisama lang kami, nakatira kami sa iba. Nawalan kami ng bahay. Opo. Meron kaming bahay, may mansion kami na nawala lang. Yung transformation biglang talagang from marami, meron kang mga katulong, maid, malaking bahay, maraming kotse, tapos biglang walang bahay. Biglang natutulog na lang ako sa silya ng ilang years. So hindi ko ma-pursue na yung music. Opo. Mahirap. Pero sa heart ko, talaga yung nagsa-sound trip lang ako mag-isa. Pero hindi ako makakanta dahil wala, nakikisama ka eh. So nag-aral lang ako dahil. Pero yung after kong graduate at nung nakapagsarili na ako, doon pala ako nag-start ng music uli. Pero prior pala doon, kasi yung sister ko, singer din, si Shar. Smoky Mountain. Sobrang fan ko rin po ng Smoky Ayun. Mountain. Ayun. Siya yung, kung baga sa history, pag tinrace mo, siya yung una-una kong artist. Dahil ako yung nakakita ng audition. Nakita ko yung audition sa People's Journal pa, o People's Tonight. Audition for Smoky Mountain. Na ganito edad, ganito. Pasok yung kapatid ko. So, hinila ko siya, kinidnap ko siya. Pumila kami doon, basta mga 400 na kabataan yung pumila doon. Pinagtiyagaan namin simula umaga hanggang gabi. Ayun na, doon na nagsimula yun, yung journey hanggang napili siya, na-screen, hanggang nag-training na, hanggang pasok na, hanggang game na, nag-recording na, nag-concert na, sumikat na, nag-around the world na. Sa version 2 po siya, di ba? Oo, yun. Actually, yun yung mas maraming album, yung batch 2. Kaso sa Japan kasi sila sumikat. 3-4 na album sila sa Japan yata. May mga Japanese na kanta pa sila. Kaya global yung sikat nila eh. Marami silang fans kaya sila nag-around the world eh. Sobra po. Pero parang sila yung unang, hindi pa uso yung K-pop, parang K-pop sila. Medyo po, ganun. Kumakanta na magaling sumayaw. Ganun yung image nila. So, yun yung una. Tapos, nung nakagraduate na ako, nag-work na ako, kasi fine arts, advertising. So, nag-art director ako nakadalawang kumpanya na ako. Bago ko pa naisipang magtayo ng banda. Dahil talagang kating-kati ako mag-music. Hindi ko magawa dahil kailangan ko mabuhay muna. Totoo. Kumbaga, binuhay ko muna yung mga kapatid ko, inayos ko muna. Tapos nagtayo na ako ng banda. Pero aksidente din eh, dahil pagpunta ko dun sa mga pinsan ko from Navotas. Sa Navotas eh. Andun yung mga family ko eh. Dumalaw ako doon. Nagulat ako yung mga pinsan ko, puro musician. Tapos yung kapatid ko na bunso, nagigitara, sabi ko, nagbuo na akong banda. Yun yung Kindred Garden. Kaya Kindred Garden, puro kami magkakamag-anak. Pinsan ko, si Joshua, yung naging freestyle. Siya yung isa sa mga original. Tapos yung isa sa Daddy's Home din, si Ebet, yung kapatid ko.
Ayan, siya yung gitarista. Tapos yung bahista, uncle ko. Yung drummer, pinsan ko din. So yun na yung nag-start. Yung Pangako. Ilang taon po kayo nun? Late nga eh. Kasi nga dahil, biro mo, huli kong music, 10 years old. Tapos 21 years old na ako uli bago nakabalik sa music. Dahil dun sa binuno ko muna yung 10 taong mahigit na mahirap na buhay bago nakabalik. So sinabay ko. Ako na rin yung manager dahil may work ako gumagastos. Ako lahat. Yan dahil may sila, pag ikaw bumuo eh. Oo. Tsaka bata pa sila nun eh kasi ako yung pinakamatanda. Ano sila nun eh? Sila yung mga 16, 17. Tapos ako yung pinakakuya, 21. Diba? So, ako yung manager na rin. Ako na gumagastos hanggang ayan, dumire-diretso na. May sumikat na yung isang kanta. Tapos gig na. Naging regular na siya. Sinasabay ko yung work tsaka yung pagtugtog. Medyo mahirap. Opo. Pero dahil bata-bata ka pa noon, medyo kaya pa. Dahil pa energy na. Oo, dami pa. Kahit puyat, kaya pa uli. Tsaka kailangan ko ng work. Yun din ang pantustos ko doon sa banda. Dahil hindi naman kumikita pa agad eh. Diba? Ganon yun eh. Tapos biglang, after ilang years, inanap namin yung sarili namin tunog. Sabi ko, kasi yung una namin tunog, wala lang. Kumbaga, random lang eh. Yung parang pop na medyo rock. Eh, yung pala lahat kami may inclination na soul, R&B, hip-hop. Kaya pinalitan ko naging K24/7. So yung Kindred naging K24/7 siya. So kami naman yung unang banda, feeling ko, na hip-hop R&B na pure sa Pilipinas. Dahil yung panahon yun yung panahon ng mga grunge, panahon ng retro, sa mga bar, yun yung uso. Yun. Tapos, naging successful din. Wala lang nun eh. Walang mga social media pa ng panahon na yun eh. 90s eh. Pero kung meron man, siguro medyo pumutok talaga. Naging underground kami. Ang naging mga audience namin, puro mga amboy, puro mga estudyante sa IS, yung mga, kasi nga hip-hop R&B. Medyo bago-bago pa ang hip-hop. Oo. Tsaka ang hip-hop nun, parang ano pa, yung mga masa-masa hip-hop. Opo. Yung hip-hop namin nun, yung hip-hop na Amerika. Opo, okay. Hip-hop Amerika. Tsaka R&B Amerika, yung mga hindi nakakanta na, mga hindi mo pa naririnig, kinakanta namin. Mga ganun. Hinahalo namin yung original sa mga covers. Yun yung naging na music. Doon nag-start. Doon pa lang. Tapos wala na yun. Ang pinaka-sumunod na nun, dire-diretso lang yung music, work, tapos nagkaroon akong family. Doon na, nagka-family ako. Kasi yun yung isa sa mga pangarap ko, magkaroon ng sariling family dahil lumaki nga akong walang family. Talagang isa yun sa mga dream ko na pag ako nagka-family, aayusin ko, ganyan. Ganyan. Hindi ko gagayahin yung kung ano yung nangyari sa akin. Ayoko maranasan nila. Tapos at the very young stage ng pagbubuntis ni Mrs., nasa tiyan pa lang, pinagpe-pray ko na yung si Blaster. Oh. Si Blaster yun, nasa tiyan pa lang. Ino-offer ko na, Lord, ino-offer ko siya sa'yo. Alam ko special siya. Ganun ka early. Alam ko meron kang plano sa kanya. Lahat ng frustrations ko na hindi ko nagawa nung kabataan ko siya magpo-fulfill. Dineclare ko talaga yun. Opo. Dineclare ko talaga. Kaya pag inisip mo after ilang years, nangyari siya. Magic. Di ba? Parang, kaya ibang ng Diyos eh. Diyos, totoo yan. Iba talaga eh. Hindi ako religious eh, pero spiritual ako eh. Oo, hindi ako maano sa mga rules, mga ganon. Pero malalim at rooted talaga yung kay Lord dahil subok na subok eh. Opo. Dahil dapat ilang beses na ako dapat patay na. Ganon. At the very young age na 5 years old, nabundol akong sasakyan. Oh. Buhay pa din ako. Alam mo yun, talsik ako na malayo. Buhay pa din. Nasaksak ako sa bakod namin tumuusok yung bakod sa dibdib ko. Opo. Buhay pa rin ako. Sabi ko.
Tapos nung panahon na nung nakikita na kami, nag-birthday ako, 14 years old. Medyo tragic. Sa ano pa yun? Hindi nyo na inabot yun eh. Quad pa, yung Glorieta. Glorieta Quad ang tawag doon dati. Nung pauwi na ako, nilibre ko lang yung kaibigan ko sa Chowking. Pauwi na kami. Napagtripan kami ng mga tambay na mayayaman. Nasa may malapit sa San Antonio Village, Pasay Road. Napagtripan. So nagkagulo yung kasama ko tsaka yung grupo ng mga 5-6 na mga matatanda na. Kasi ako 14 noon. Yung mga nakakabanggaan yung kasama ko. Sa mga 26, 27, mga ganun ang edad. Mga dekotse na mga parang burgis na hindi mo alam kung taga Lasal o mga ganun datingan. Nakatrouble niya. Tapos napokpok niya ng bato sa ulo. Tapos ang problema, sa takot niya, bigla siya sumakay ng jeep, iniwan ako mag-isa. So yung galit ng 5, isipin mo, sa akin napunta. Sige, nalpi po kayo. So 14 years old, bugbog sarado ako. Yung simula Pasay Road, kung alam mo yung Pasay Road, sa may bandang, kung alam mo yung JB ngayon. Nagsimula yung bugbugan. Tapos natagpuan na yung katawan ko sa landmark na. Ano, dirinag nila kayo doon? Hindi, sa kagugulong. Bug. Sapak, sipa, bag, gulo. Doon na naawat, doon na Buhay pa rin. Tapos buhay pa din, isipin mo. Kailangan daw po kasi magkaroon ng 4 of spades. Ayun. kaya lagi kong biro sa mga tao. Pogi ako dati, si Blaster kamukha ko dati. Yan. Nabugbog lang ako. Gulpi sarado lang ako. As in literal, yung mukha ko talagang tabi-tabi na. Laki ulo ko, gano'n. Puro tahi. Talagang na-deform. Tenga ko, bumaligtad. Pangako, gumanon siya. Nagising na lang ako ng PGH na eh. Alam mo yung parang scene sa pelikula na may malakas na ilaw. Tapos nakikita mo anino, may gumaganon. Tinatahi na pala yung mukha mo. Pang pelikula. Oo, yung ganong angulo. Yung ang camera. Ganon na itsura. Kaya napaka-tragic. Kaya sabi ko, yung buhay kahit nasa near death ka na, tapos hindi pa din, mayroon pa siguro. Mayroon pang something. Kaya nung nagkapamilya na ako, yan na, natupad na. Tapos dumami na yung anak ko. Nagkasakit na rin ako at an early age, mga 26, nagkaroon na akong sakit sa kidney rin noon. Matagal na rin po pala. Oo, pero mga stone pa lang. Stones pa lang. Oo, tapos high blood na ako ng 27 years old. Ganun. Tapos, siyempre, financially, bagsak kasi nagkapamilya ka, tapos may sakit ka. Tapos nagkataon, yung work ko dati, ABS. Nag-work ako sa ABS eh. Ang ABS, contractual. Opo. Parang 3 months lang. O renew. Pag 3 months, hintay mo kung i-renew o hindi. Anong work po? Sa design. As an art director. So publishing. Yung mga Metro magazine, The Buzz, yun, sa magazine. Marami akong natutunan sa advertising eh. Kaya kasama rin yun sa part kung bakit na-apply ko siya pati sa music. Oo nga po eh. Marketing, branding, advertising, Totoo lang po. imaging, ganyan. Sa 4 of spades, ang nakita ko rin po sa kanila, hindi lang sa music sila planado. Buong packaging nila. Packaging, buo. Planado. Oo. Sobra. Kaya nga eh. In fairness, kasi sila lahat ganun din. Mga artist din eh. Baga si Blaster, fashionista, di ba? Siya nagugupit ng buhok. Siya mismo, gumugupit sa buhok nila. Siya nagde-design ng damit. Ganun sila eh. Ang view ko po sa pagkakabuo kasi ng 4 of spades, Oo. yung parang 1 in a million synchronicity. Oo. Parang paano rin nabuo yung Planet Earth. Paano nabuo yung Beatles. Yeah. Perfect elements Yeah. at the perfect moment, at the perfect Totoo. time. Naniniwala ako dun eh kasi lagi ako may guidance eh. Lagi kong
ipagyayabang si Lord eh. Kahit kasi nung Daddy's Home, puro siya hindi naman yung dahil sa sarili kong strength eh. Laging may paramdam, may symbol, yung sa Daddy's Home naman, para bago ako pumunta doon sa Spades, Opo. para makita mo yung Ay, sige po. para makita mo yung paano gumalaw si Lord doon sa area na yun. Ano eh. Mga tayo, banda, hindi mo tayo mahilig sa contest eh. Opo, yan. Totoo yan. Baduy. Nakakainis yung mga pamilya na yung hilig. Sumali ka naman ng singing Oo. contest. Hindi. Baduy yun. Sa akin. Oo, ayaw namin nun. Tsaka papogian doon, palakasan, puro ganyan. Pabiritan. Oo, birita. Sabi ko. Sabay. Nagpe-Facebook ako, madaling araw na. Year, 2011 yata yun. Wala rin ako work nun. Wala rin ako work. Na parang na ako, semi-retire. Dahil ilang years na ako sa advertising. Biglang lumabas yung yung post ng hindi PGT, X Factor. X Factor pala. X Factor Philippines. X Factor siya. Last day audition for X Factor. Pag ganun niya, huminto. May na akong kinilabutan. Parang guman sa leeg ko. Intuition. Oo, parang pag may nararamdaman akong ganun, lagi akong, Lord, ano yun? Bakit ganun? Bakit ako kinilabutan? Meron ka bang gusto na gawin ko, sabihin, o ano? O di tinulog ko lang. So, tulog na kasi mga 12:30 na yun ng madaling araw eh. So, kapag pagtulog ko, tulog lang. Nagising ako ng mga 3 a.m. Pawis na pawis ako. Aircon, naka-aircon. Yung parang naalimpungatan ka na parang nabangungot. Yung pagkakabalikwas ko sa higaan na medyo groggy ka pa, ang linaw-linaw, pangalan na Daddy's Home. Pati pangalan hindi sa akin galing. Opo. Tapos yung criteria, maghanap ka ng parang 10 commandments na sinusulat sa mukha mo. Ganun? Oo, ganun. Parang maniwala man kayo o hindi. Parang ganun yung vision na parang groggy pa ako. Pero yun yung maghanap ka ng daddy na ang gusto talaga music pero nagtatrabaho ng iba para buhayin yung pamilya. Ganun kalinaw. O, ganyan. Yung audition na yun, parang 1 week na lang. Saan ka maghahanap ng grupo? Opo. Ng ganun na mag-ensayo pa kayo. Last minute pala yun. Last minute yun. Magic. Hindi na ako wala na. Pagkagising ko nun, na ako, parang ano gagawin ko? Kasi ang linaw-linaw eh. Ang linaw ng pinagagawa. Kasi hindi lang yun, nakakita pa ako ng 4 na shadow. Na silhouette. Na maraming tao, maraming ilaw. Maraming nagsisigawan, ganyan. Walang muka yung 4. O, di dire-diretso. Di naghanap ako 4. Yun yung eh. Kasi pwede naman 3 lang. Opo. Pwede naman 2 lang. Pasok na yun eh. Kasi may group category eh. Yun dun, naghanap ako na gano'n yung criteria. So naghanap ako sa mga kaibigan ko na singer. Na gano'n. Yung isa nasa Dubai pa, pauwi pa lang. Sakto. Pauwi na nung araw na yun. Parang, tapos doktor yun. Si Doc Eric nga yun. Opo. Doktor siya. So, yung pasok sa criteria dahil gusto niya talaga music. Pero nagdo-doktor siya. Tapos yung isa naman, parang sa bangko nagtatrabaho, pero music din gusto. Wala na kami, kailangan ko 4. Yung mga kaibigan ko sa music industry, pag na pasok sa criteria, puro ayaw. Kasi nga contest eh. Opo. Mga banda, ayoko. Totoo. Sabi ko, paano yun? Yung kapatid ko, yung si Daddy Ebet nga, gitarista ko sa K24. Kumakanta-kanta pero hindi sa singer talaga. Sige, ikaw na lang. Para maging 4. Total, kaya mo naman bumoses eh. Hindi ka naman kailangan mag-main, yun, di nabuo. Tapos minute ko, pwede lahat, ganyan. Sinabi ko yung konsepto, ganyan, ensayo.
Tapos basta ilang days lang. Paano kami nakabuo ng song para i-audition. Tapos yung mga audition nun, siyempre kami, makapakita lang tayo sa TV, okay na. Opo. Siyempre, ano na sa atin yun eh. Okay na yun. Kasi at least magkakaroon na tayo ng value. Opo. Nakapanood na tayo sa TV. Madali na mag-gig after. Ayun, lagi kaming parang pinaglalaroan talaga ng, alam mo parang nakasulat na kami talaga, makakasama talaga doon. Lagi kaming parang kulelat na kala mo tanggal na. Tapos laging tumatawid. Kami laging huling tinatawag hanggang mag-finals na. Tapos yung finals na, sabi namin, kahit hindi na kami kasama doon kasi ang laki na ng mileage, ilang episodes na kasama tayo. Kahit di na tayo makasama sa finals. Ayun nga, tinawag na yung mga finalists. Sabay kami na naman yung huling tinawag. Yun. Hanggang yun yung istorya na, kung napanood nyo yun, dire-diretso, hanggang mag-grand finals. Sa amin, kahit di nga umabot din ng grand finals, okay na. Umabot pa rin ng grand finals. Kami pa nila Casey ang naglaban. Hindi ba sa grand finals? Yun, okay lang sa amin kahit di manalo. Pero yung nag-grand finals, yun na. Kaya ako naging Daddy A dahil sa Daddy's Home. So hindi, akala ko po dati na yung Daddy A. Hindi, dun nagsimula yun kasi puro kami daddy. Oo. Paano po pala yun? Paano yung, di ba nagigig po kayo after na? Paano naman po siya sinasabay nga po dun sa pagiging professional ng mga members? Talagang nag-focus na sa music. Ganun. Kasi tumaas yung demand eh. Nagbiyahe na kami kung saan-saan, nag-Japan, nag-Dubai, mga show sa buong Pilipinas. Grabe, kahit yung doktor, no? Oo. Iba talaga pag number one music sa buhay mo. Baga, na-fulfill yung parang prophecy yung dating dahil yung vision na pinakita sa akin. Pero, ano pa din, dahil 4 yun, hindi ko pa rin ma-sure na kami ba talaga yung 4 na yun. Kaya pwede ko idugtong pa rin yung sa 4 of Spades eh. Dahil yung nakita kong vision, 4 na anino na maraming tao na nagsisigawan, maraming ilaw, mga camera, mga flash, ganyan. Kasi sabi ko, tayo kaya yun talaga. Tapos after ilang years, siyempre show kami. Tapos si Blaster, dahil nagigitara-gitara siya. Tapos yung anak ko nagbe-bass. Siya yung nagigitara at nagbe-bass pag may show kami. Opo. Ganun pala sa niya. Baga, na-train ko dun siya tumutugtog sa Daddy's Home. Tapos naisipan ko nga, buo na kaya kita ng banda noong 2014. Kasi nga, hindi naman bagay sa amin, tatanda na namin, di ba? Buuan kita ng banda mo sarili. Dahil nagigitara na siya ng 12 years old eh. Pero nauna pa nga yung isa kong anak si Dave, nagbe-bass, na mag-music. Siya pa nagturo kay Blaster mag-gitara. Ganun. Oo. Talagang na-obsessed lang siguro sa pagiging. Nung natutunan niya na, hindi niya na tinigilan. Yung anak ko na isa, nag-concentrate na sa bass. Sa bass na, tsaka nagma-magic kasi yun siya dati. Tapos si Blaster na yung tumuloy-tuloy. Tapos yun na, naghanap na ako ng mga members. So, siyempre, kinonceptualize ko muna. Dapat ganitong edad, ganito. Dapat ganito yung dating, ganito yung itsura, yung skill level, dapat ganito. Ganyan. So, yun eh. Siyempre, wala naman akong ibang malalapitan na malapit. Di, mga musikero din na may mga anak. Baka may mga anak kayo na ganito. May anak kayong bahista. May anak kayong drummer. Yun nga. Dun sa mga tatay ako na lumapit. Galing. Mga tatay. Tapos sinabi na yung anak ko, ganyan. YouTube ko, nakita ko, pwede to. Ganyan. Si Zild, una ko na si Zild eh. Tapos si Badjaw naman, anak din ng kaibigan ko at saka pamangkin ng kaibigan kong gitarista, si Jeff De Castro, yung gitarista ni Kichi. Tapos kapitbahay lang namin. Opo. Ang lapit. Ang lapit lang. So ang dali. Tapos si Zild at si Badjaw, magkasama rin sa church na tumutugtog. So madali na, kamado na sila. Pero may kulang pa. So nagja-jam na sila, okay naman. Sabi ko may kulang pa eh. Pero wala, nahanap pa rin ako. Wala akong makita. Popost pa ako sa Facebook looking for ganyan.
Tapos lahat na nagsasubmit, hindi eh. Hindi pa eh. Kahit magagaling, hindi swak eh. Opo, yun eh. Hindi swak sa vision eh. Sa itsura, hindi ano eh. Tapos nung may tugtog kami sa Clark, yung Daddy's Home sa Casino Filipino. Si Blaster yung isa sa mga gitarista doon. Tapos yung isa, yung tatay ni Unique, yung gitara sa akin, si Randy. Yun, dala lang. Tapos bigla kami nagkakwentuhan sa sasakyan. O baka may mga anak kayo na kumakanta, na nagsusulat ng kanta, ganito, ganyan. Si Randy biglang, may anak ako, nasa Cavite, ganyan. Ito yung mga video niya, pinakita sa akin, kumakanta ng Beatles, ganyan. Sabi ko, pwede to. Tapos nakita, picture, nag-send siya ng picture. Siyempre, pag gano'n, pinagtatabi-tabi ko eh. Kung magkakabagay. Bagay ah. Tapos yung skill, siyempre, yun. Pinatawag ko. Tapos nag-jump sila. Unang jump pa lang, kabit na. Sarap na. Kabit na, nasa YouTube pa yun. Pag sinearch mo, Come Together. Come Together, Beatles. Yung pa yung unang kanta, no? Yun yung ginam nila. Alignment talaga, no? Tapos, yun. From there, yun na, dire-diretso na siya. Sabi na eh. Ganon siya. Tapos yung pagbabago, siyempre yung passion. Mga naka-short lang sila, kailangan mga nag-i-internet shop lang, yung mga itsura. Ganun yung mga itsura. Pag sinearch mo yung mga young Four of Spades, makita mo, naka-short, naka-sleeveless, sando, mga buhok na gupit binata na. Ganun na itsura. Wala pa nung edge. Wala pa. Pero unti-unti din, kasi sila mismo, baga, siguro sila talaga kailangan magkasama. Meron sila innate na alam nila kung ano yung gusto nila. Kasi kagandahan pa nun kasi dahil ang influence nila iba-iba. Ang ganda ng fusion. Alchemy, no? Oo, ang ganda ng pagkasama-sama. Dahil si Blaster, laking, kasi bata pa lang, kasama ko sa gig lagi yan. Pinapajam ko, ganyan. Sinasanay ko na. Lumaki siya sa mga pyesa natin. Diba? Lumaki yan sa mga Toto, Earth, Wind and Fire, sa mga Eric Clapton, mga Led Zeppelin, mga R&B, mga blues, baga mataas na yung musicality, yung taste. Si Zild, ganun din, dahil bahista, Jaco Pastorius. Jaco Pastorius, sa mga tugtog sa church, mahihirap Si Badjaw din, ganun din. Si Unique naman, strength niya, kasi nakita ko nga, ganda yung boses. Tapos, nung kumanta ng Beatles, kahit boses bata pa, alam mo yung hagod na, meron. Mahal yung Saka may puso. May puso. Tapos yung mga sulat niya, kahit nung bata pa siya, meron na agad. Lalim. Meron na agad. So, built siya talaga para sa ganun. Galing. Tapos yun na, dire-diretso na yun. Hanggang ensayo na. Yun lang, siyempre nagsisimula. Ako na naman lahat. Siyempre wala naman akong tao pa, tapos wala namang kinikita pa di ba? Nangyayari, nung nabuo sila, pinopront ako sa kani-kanino. Tapos pag may show ang Daddy's Home, kinahata ko sila. Sila, baga, pinapang-opening ko sila, ganyan. Lagi ko sila sinasama sa mga racket ko. Baga, lagi kong pinapackage para may exposure at ma-experience nila. Sila na rin yung unti-unti na ito, maging image, maging tunog, maging ganyan. Nag-evolve na. Nag-evolve na sila sa sarili nila. Nag-mature. Tapos napagtripan nila mag-Itbulaga. Yung Napagtripan ni Zild na sumali. Trip lang yun eh. Kasi gusto nila manood ng concert ng Panic at the Disco ba yun? Panic at the Disco para makabili ng ticket. Kahit yung daily na price, pwede na yun, makabili na silang ticket. Si Zild tumuloy-tuloy. Bigla niya inaya si Blaster. Tara, ganyan. Tapos yun na. Naging sila pa yung naglaban sa Grand Finals. Si Blaster pa yung nag-champion, di ba? Ano nga po yun na napanood ko yun. Kasi napanood ko na po, fan ako ng Forbes page bago ko napanood yung sa Music Hero ba yun? Music Hero. Nung dati po kasi, parang may theory nga ako na tama yung influences na itong mga bata. Tapos naramdaman ko nga kay Blaster na mayroong classic rock roots to. Meron. Pinang finals niya, Stairway to Heaven, pinaka-paboritong kanta ko yun talaga. As in,
yung Stairway to Heaven yung GOAT song para sa akin. Sa pagkakasulat, lahat. As in, lahat ng elements. Nandun, so parang, gets ka agad yung parang, yung magic influence ba ng music sa kanila. Kaya talagang gets mo na parang, ito talaga yung magbabago ng music scene sa Pilipinas. Akala nga ng iba, parang nabuo yung Four of Spades dahil sa Music Hero. Hindi nila alam. Buo na yun. May ilaw sa daan na nun eh. May ilaw sa daan na yun eh. Nakapag-ano na sila. Pero siyempre, umpisa pa lang, struggling pa rin. Opo. Struggling pa. Kasabay pa namin Ben and Ben. Dalawa pa lang sila ng duo. Ganun din. Mga prod-prod lang. Wala pang taong nanonood masyado. Talagang humble beginnings eh. Tapos nung sumali nga sila doon, nakadagdag ng mileage. Tapos tuloy-tuloy na yun. Gapang din talaga. Gapang din. Matagal din dahil 2014 ko sila binuo. Nagkaroon na ng medyo movement, 2016 na eh. Tapos medyo nahinto pa kasi nga nung nabuo ko sila ng mga July 2014, na-aksidente ako ng November 2014. Ayun po yung sa paa. Oo, na-aksidente ako. So natigil ng ilang buwan na wala nagpo-push, wala na bakante. So mga 6 months, 7 months akong nakaratay. Isipin mo bago ako natutong makalakad uli. Tagal. So pagbalik ko nung medyo lumakas na ako uli, yun na, dire-diretso na yun. Hanggang yun na, record na sila, nakakuha ko ng deal na record deal, ganyan-ganyan. Tapos nilabas na nila yung Hey Barbara. Opo. Yan, doon nagsimula. Bago yung mundo. Nung mga unang napapanood nyo po yung mga unang jam ng Four of Spades, nakita nyo na? Oo. Like, babaguhin na itong mga to yung OPM. Oo, tsaka hindi ko alam kung hindi ko itataas yung sarili ko eh. Pero lagi ako parang meron sa akin nag-guide talaga. Meron ako nararamdaman na, alam mo yung, parang, kung tawagin nila gut feel, ako parang, hindi ako mapakali pag alam kong parang meron to eh. May binubulong. May nag-guide sa'yo talaga eh. Kaya ako naniniwalang may Diyos eh. Totoo. May being eh, may supreme being na, hindi yun tsamba eh. Hindi yun tsamba, hindi yun dahil sa talent mo lang, magaling ka. May nag-guide sa'yo talaga eh. Lahat kasi ng binuo ko, may nangyari. Yun nga po, yung kay Shar pa lang po eh. Oh, from Shar to Kindred Garden to Daddy's Home hanggang Four of Spades. Yung golden touch nyo sa music, parang nandun na talaga eh. Oh, tapos to si Shani, nakaka-start lang, nagkaka-movement na. Di ba alam mo yun, tapos marami pa akong gustong tulungan eh, kaso nagkasakit ako, parang doon yung frustration ko nga pa nga eh, dahil kaya ko pa na madaming i-mentor, i-talent develop. Totoo. Pero dahil limitado ako dahil sa sakit ko ngayon, medyo minsan doon ako na medyo na-down, hindi lang dahil doon sa sakit eh. Yung alam kong meron pa akong kayang may kaya ka pang ilabas. Ibuga. Oo, di ba? Tapos yun na nga. Tapos nagka-pandemic. Talagang umikot kami talaga. Nag-tour kami talaga ng Spades na matagal na panahon. Kasi from 2016, 17, yun na, dire-diretso na hanggang 2019. Yun na, tapos nagka-pandemic. Nagbago. Pero before nga yung pandemic, yun nga, yung si Unique nawala, nabiglaan, na medyo yun isa sa mga naging challenge naming lahat. Pero ano pa rin eh, kaya naniniwala ako na kahit na may mga chismis na kung ano-anong nangyari na masama, ngayon ko na-realize na part siya ng journey. Destiny po. Part siya ng journey. Yung mga heartbreaks na yun, yung mga Opo. kasama siya eh. Kasi nung dati, umaasa sila sa songwriting kay Unique. Opo. Pag alis ni Unique, lumabas yung nila. Bawat kaluluwa ka. Di ba? Yung album ng Clap, walang tapon, di ba? Parang wala si Unique noon. Pero siguro masarap kasama si Unique doon. Pero naniniwala ako yun eh, parang process eh. Para merong pang mga pupuntahan at darating na
Yun, nagkaroon naman sila ng sarili nilang mga kanta, mga sumikat din. So part pa rin siya ng whole story. Opo, ng whole story. Tsaka ako po, as a fan po, pareho ko pong nagustuhan yung nilabas nila na magkakaiwalay sila. Tsaka na magkakasama sila. So parang, ang ganda nga po na tignan na parang, kailangan lang din talaga mangyari para mabuo yung mangyari. story ang Kasi maganda. nag-ano sila nag-level up, na-push sila. Diba? Lumabas yung ibang powers nila. Totoo yun. Kasi nasa comfort zone sila na, ito, gitara lang ako, ito, bass lang ako, ano lang ako, yan, arrangement lang. Songwriting, ikaw, biglang, paano yan? Di songwriting tayo lahat. Ang galing ng mga gawa. Galing po ng yung Spades na post unique. Oo. Ganda. Hindi lumipad nga, sabay nga sila eh. Totoo. Nag-alis ng unique, biglang lumipad yung tatlo. Opo. Di ba? Tapos si unique din naman, nagkaroon siya ng sarili niya ring ano. So, magkikita lang din sa dulo. Yun nga destiny talaga sila magkakasama Hindi lang yung musicality ang tinrain doon yung character din Totoo. Mature, realization, di ba? Maraming ganun Yung nga rin po yung na-realize ko na parang ngayon siguro na nag-mature na sila enough na na-realize nila na may something dito sa atin hindi special. mapapalitan ng iba to. Wala. So kailangan nating ipagpatuloy. Patuloy, totoo yun. Tsaka mas sila Siyempre, nagkaroon sila ng gap for ilang years dahil sa mga mali-maling mga paniniwala at ano. Tapos siyempre, kailangan lang mag-mature Siguro, nung dumating na sa tamang age na may bumukas na sa isipan nila, mas naging friend sila. Opo. Mas naging best friend sila ngayon kaysa yung dati. Oo, Napaganda pa, no? mas napaganda, mas naging tropa. Kasi meron kayong mga history na hindi okay dati na pero intention nyo, gusto nyo ayusin at di ba? Nagkaroon ng laman, nagkaroon ng halaga yung friendship. Opo. Tsaka mahalaga ngayon, kung magkakaibigan sila, yun po yung importante kasi ang daming banda na magkakaaway kahit magkakabanda. Tsaka kahit naman sa ang industry, anything na group, Lagi meron. hindi pwedeng walang gulo. Opo. Mag-asawa nga, dalawa lang Totoo. Hindi, pagsamahin mo sa isang bahay, magkakagulo na Opo. Magkaiba ng upbringing, magkaiba ng ugali. Diba? 4 pa kaya, 5, 6 na banda pag samasamahin mo. Totoo. Imposibleng walang mag-aaway. Wala. Pinagyayabang ng parokya, sila lang yung buo. Opo. Lahat wasak, di ba? Hindi kami magaling, sabi ni Chito. Sabi ni Chito, hindi kami magaling tumugtog, pero kami na lang yung buo. Kasi magkakaibigan sila na todo. Hindi katulad ng iba, nagbuo lang dahil sa music. Opo. Pero minsan kasi yung tension din kasi dahil magkakaiba nga yung personality. Oo. Yung personality mo, naniniwala ako na lalabas sa sound mo. Lalabas yun. So yung combination kasi ng different personalities and different sound, yun yung nagpapaganda, yun yung gumagawa ng bago sa Tama. music. Kasi pati yung creative, nyo, magkakaiba yun So, minsan yun ang pagkakaawayan nyo. Pero kung umpisa pa lang, tinatag nyo na sa sarili nyo na, yun yung payo ko sa mga magbabanda, mga bago magbubuo. Umpisa pa lang pag-usapan nyo, sigurado mag-aaway tayo. Pero once na papunta na tayo dun sa para mag-aaway, isipin natin na kailangan sync tayo dun sa mga, kung meron man differences, huwag natin paabutin na magkakapikunan, pag-uusapan. Umpisa pa lang. Pati yung sa laging away yan, hindi lang sa creative differences. Yung pag baguhan kayo, siyempre bigayan kayo. Okay lang ako. Ay, sa royalties. Royalty, TF, hindi, okay lang kahit wala, walang ganyan. Okay lang kahit mababa lang. Pag dumating na may totoong pera na pumapasok, doon na nagkakaroon ng gulo. Siyempre. Diyan na nagkakagulo yan. Tapos plus may elemento pa ng may kasama kang magulang man o girlfriend o asawa, may kasama sul-sul yun. May mga bulong sa paligid yun. Kaya dapat kayong grupo, may usapan na kayo kahit ano pa yung mga dapat tight tayo. Yeah. Ganitong payo nun. Oo, tight Sakto tayo. bubuin ko kasi ulit yung banda. Yun. Sa umpisa pa lang, kailangan malinaw na. O yung hatian natin, ganito na. So, walang papalag. Baga, ngayon pa lang sabihin nyo na kung fair o hindi. Opo. Hindi yung mahihiya na pagdating ng panahon, ako gumawa ng ganito, ganyan, tapos ito lang bayad ko. Laging dyan nagkakagulo. Dapat sa simula pa lang may establish na kagad. Oo, tapos yung iba,
Ako yung mas pogi, siya yung mas maraming chicks. yung mga ganyan mga bagay. Kahit yun. Oo, naku. Napag-aawayan, pati yung mga ganyan-ganyan. Daddy A, ano po, nabanggit nyo kanina yung spirituality, yung pagiging in tune nyo sa bulong ng universe o ni God. Matanong ko lang, saan po nagsimula yun? Paano? Pamilya kami ng ng Christian, mga pastor, mga ganon. So, kahit papaano, simula bata, nakakarinig na ako ng mga salita ng Diyos eh. So, na-infuse na sa pagkatao ko yan eh. Yung wisdom ko, galing sa life experience, saka sa mga naririnig ko nung bata ako na hindi ko nakakalimutan. Tsaka talagang malapit ako kay Lord. Kahit na alam kung ano-ano na yung pinasok ko na para kakasearch sa Kanya. Kung ano na natin try ko. Ano po ba, if I may ask? Siyempre, puro Christian kami nung kabataan dahil puro pastor yung mga tabay ang gulo ng buhay ko, di ba? Mula bata, namumura ko bigla yung Diyos. Nung bata ako, ganyan. Ang doon, bata pa lang, meron na akong communication kay Lord, kay galit, kay masaya. Ganyan din po. Nakakausap ko si Lord ng totoo. Ano ka naman, unfair ka naman eh. Nagaganon ko siya. Itong lately na lang, nung matanda ako, doon ko naisip na, mas gusto ng Lord yun eh. Totoo ka sa Kanya. Kasi personal eh. Kaya nga sinabing personal relationship eh. Ganun ka rin naman sa magulang mo. May personal relationship ka. Pag galit ka sa magulang mo. Galit ka sa asawa mo. May relasyon kayo talaga. Hindi yung binobola mo lang siya lagi, pinipraise mo siya, wino-worship mo lang. Na o kaya takot ka sa Kanya. Mas gusto ng Diyos yung sa akin Opo. yung totoo ka. Opo. Tsaka yung genuine na pagmamahal. Kasi yung pagmamahal kasama niyan yung negative, hindi naman puro positive lang eh. Kasi sa dami nung heartbreak at yung darkness na inabot ko nung kabataan ko. Sama ng kabataan ko hanggang paglaki. Wala akong child life eh. Hindi ako nakapaglaro, hindi ako puro talaga eh. Puro responsibility, puro trabaho, dati kinalulungkot ko. Siyempre pag matanda ka na, lagi mo maiisip, kasama pala yun. Kaya ako ngayon Daddy A eh. Ganun siya. Pero noon pa man, lagi ko siyang kinakausap talaga. Lagi akong kahit nung huling-huli kong heartbreak, niloko ko nung girlfriend ko dati. Dahil wala man akong magulang, wala akong matakbuhan. Ako lang mag-isa sa bahay. Parang demonyo na yung mga kinakausap ko. Kung ano-ano yung mga thoughts na nasa isip ko na masasama. Tapos bigla ako napaupo lang sa hagdan, madilim. Ayokong bukas sa ilaw, patay. Hindi ako naliligo ng ilang linggo. Ganyan. Talaga na heartbroken. Tapos parang yung mundo mo kasi nakatuon na lang dun eh. Depression. Oo. Buho ko, ganyan. Long hair ako dati. Hanggang likod, ganyan. Pinakalbo ko. Talagang nagwala. Tapos napaupo ako sa hagdan. Hinaano ko, Lord. Simula bata naman, wala naman akong ginawang kasalanan. Bakit ko dinadanas yung ganitong mga paghihirap? Ano bang gusto mo sa akin? Gusto ko na mabago yung buhay ko eh. Sabi ko, ayoko na, nakakasawa na eh. Nakakasawa na mag-survive. Survive na ako ng survive. Wala akong milestone, wala akong achievements, ba't ganun? Lagi. Sobrang ganun lang. Kasi nakakakita na ako ng mga anino na gumagalaw sa loob ng bahay. Dumating na sa point ng gano'n. Oo, dahil sa sobrang dilim. Opo. Sobrang dilim na. Pero si Lord pa rin kinausap ko. Kasi lumipas na, ganyan-ganyan. Tapos nakilala ko yung nagigig ako. Lagi akong gig lang. Tapos sa backstage lang, hindi ako lumalabas. Tapos one time yun nga, parang 1 year mahigit ako na heartbroken. Nakilala ko si Mrs. Opo. Yun na. Oo. Tapos nagkaroon ng spark. Tapos parang nagbago. Dahil lang pinakadasal ko nga nun, Lord, gusto ko na magkaroon ng pamilya. Kasi wala akong pamilya eh. Yung kapatid ko, yung mga inalagaan ko, yung sa Smokey, pumunta na sa States. Sa States na nanirahan. Yung kapatid kong bunso, yun, kami na lang dalawa. So parang
kami na lang. Wala na kaming matakbuhan. Although may communication ako sa mother ko, pero hindi ko na siya nakita kasi mother ko umalis ng papuntang States. Kasi nung nagkagulo, nahiwalay sila ng father ko. Nawasak lahat ng mga business. Hindi niya kami mabuhay. Pumunta siya sa States. Kaso pumunta siya sa States ng hindi okay, parang hindi okay papeles niya. Hindi na siya nakauwi. So 2000, parang mga 12 years old ako, 13 years old. Pumunta siya sa States. Wala mo kung nagkita kami uli ng mother ko, 39 na ako. Grabe. Doon, alam mo kung saan kami nagkita? Sa daddy's home na. Oh. Pumunta siya, umuwi siya. Kasi nga, napapanood niya sa TV. Tapos, tinry niya umuwi. Biro mo, ilang years yun from 13 years old tapos 39. 27 years. 27 years. Kaya bago may nagkita uli, di ba? Grabe. Yung airpot ko naman, ako rin naghanap sa airpot ko eh. Yun nga, may pamilya na, may iba na akong mga kapatid, ganyan. Tapos ganun, ako pa rin nag-alaga doon sa mga kapatid ko sa labas. Ganun? Oo, yung kalahati. Dahil yung airpot ko, loko-loko pa rin. Pero ako pa rin naghanap sa kanila para matagpuan. Pero wala. So, walang ano dyan. Kaya magulo talaga. Nakaranas ng ang hirap makitira sa ibang bahay. Yun nga, walang justice. Nung nabugbog ako, walang nakulong, walang lumalaban sa'yo. Pag may sakit ka, walang nag-aalaga sa'yo. Ilang years yun sa sarili mo lang, di ba? Tapos wala kang sariling higaan. Natutulog lang ako sa upuan na pinagdugtong-dugtong. Kasi nga wala kang kwarto eh. Grabe. Galing ka sa mayaman na may yaya ka, tapos biglang ganun. Ginanong ka talaga. Parang binaba ka ng todo. Tapos bata ka, di ba? Mapapatanong ka talaga kay Lord eh. Pero yun nga yung sinasabi ko eh, noon pa man, meron na kaming conversation. So naniniwala ako, hindi ako pwedeng maging atheist eh. Hindi man ako. Nadikit din ako sa church, naging counselor din ako, naging semi-pastor ako dahil sa spirituality na yun. Opo. Pero hindi pa rin ako kontento doon sa, alam mo yun, yung structured. Dogma, no? Oo, yung structured kasi naniniwala ako na si Lord mas malaki pa doon. Totoo, hindi natin siya pwedeng i-limit. Ikahon, hindi natin siya hindi pwedeng ikahon, hindi pwedeng i-label, hindi mo pwedeng anuhin eh, dahil infinite eh. Opo. Kaya yun, hanggang ngayon, hanggang nagkasakit ako, nagkaroon ako ng karamdaman, natututo ako lumaban dahil na yung iba kong mga kasama, puro mga bagsak na, down na, mga ibang namatay na kasama ko, mga gumibap na eh. Kaya namatay dahil umayaw na, ayaw na magpa-dialysis. Totoo. Ininto na lang, inayaan na lang na mamatay sila. Daddy, sa lahat po nung pinagdaanan nyo mula nung bata kayo, kasi po maraming sumusuko. Nung mga nasa verge po kayo nung darkness, ano yung pinangahawakan nyo ba? Kasi purpose pa rin eh. Kasi ilang beses mo na akong muntik mamatay pero buhay pa ako eh. Tapos binigyan mo ako ng skill, ng wisdom na madami. Para saan? Sana ginawa mo lang akong bobo. Di ba? O kaya ginawa mo akong wala lang, parang wala akong talent, wala akong... Baga, ang dami mong binigay sa akin na lahat kaya kong gawin. Tapos papatayin mo lang ako. Parang, sabi ko, hindi, may purpose pa eh. Baga, minsan nagpapaalam na nga ako sa mga anak ko at mga nagbibili na ako. Baka ganito, ganyan. Pero meron pa rin fire parang gusto pa rin ko mawala na hindi ko pa nagagawa, na meron pa akong gagawin. Kumbaga, kung ano-ano man yung mga nagawa kong achievements at mga, hindi pa yun. So parang may si Lord na hindi pa yan yun. Hindi pa yan yun, marami pa. Minsan, narinig mo yung,
pinaprepare ka lang ni Lord, ganyan-ganyan. Minsan, napapaniwala ako na kasi paano ko na-endure yung mga pain at mga heartbreak. Hindi ko alam paano eh. Dahil yung kapit ko pa rin eh. Pag wala ka, iiyak mo lang sa kanya, Lord, ano ba to? Di ba? Tapos biglang may kalma pagkatapos na. Oo, meron naman. Tapos magpa-flashback naman na yung buhay mo. Grabe pala yung buhay ko. Ang kulay. Gandang story Oo, sabi ko, tataob yung MMK na ibang story eh. Kasi ang kulay eh. Dahil dun sa mga pain at mga heartbreak at darkness, ang daming achievements in between doon. Totoo. Ibig sabihin, hindi siya puro pain. Yun lang yung tumatatak talaga na matindi dahil masakit eh. Opo. Yun yung masakit eh. Sa totoo lang, mas masakit yung sugat kaysa dun sa kumakain ka ng ice cream na masarap eh. Opo. Di ba? Mas mararamdaman mo yun eh. Kaya mo hindi mo napapansin na blessed ka kasi dahil sa mga pain. Opo. Pero pag talagang inisa-isa mo, Blessed ka. blessed pala ako. No? Tapos ang dami ko palang na-bless. Ang dami ko palang naapektuhan. So, okay yung buhay ko. Kaya medyo ready na rin ako eh. Meron ako sa sarili ko na, Lord, kung kukunin mo ko talaga, wala naman. Basta wag na lang masakit. Wag na lang pahirapan. Pero, Meron pa yan, Daddy. Hindi nyo mararamdaman yung fire na yun kung walang sense yun. Totoo eh. Tsaka meron pa rin ako urge na, gahanap pa rin ako ng artist na may nakakausap pa din ako na parang ang sarap tulungan, mga ganun. Naghihingi lang ako ng tawad sa kanila na palakasin nyo lang ako para makabuelo. Pero may mga plano ako. Buo na sa isip ko. Nakalatag na. Halimbawa, itong artist na to nakakausap ko kahit online lang. Tapos tingin niya sa akin parang tatay na. Ang turing niya sa akin dahil mas naranasan niya yung pagiging tatay daw sa akin. Kumbaga, ibig sabihin, meron pa akong nagagawa. Opo. Hindi ko di ba? Sa tingin nyo, Daddy, yung paglaki nyo po ng walang magulang, walang tatay, may kinalaman kung bakit kayong parang universal daddy ng... Feeling ko. Kasi, hindi ako naniniwala na na, di ba, pag pinanganak ka, may destiny ka na. Ito na papunta mo. Nagkakaroon ka kasi si Lord lagi nakasave. Laging, pag may nagkamali ka, may pangsalo siya. Nagkamali ka ulit, may pangsalo. So habang sinasalo ka niya, nag-grow ka. Lumalaki ka. Lumalaki ka. So nagkakaroon ka ng direksyon. O wala kang tatay, ikaw na ang magiging tatay ng lahat. Ang galing. Di ba? Galing. Dumami ang anak mo. Yun nga po eh. Dati ang pinapangarap ko magkaanak, ngayon lahat anak mo na. Tawag sa'yo, daddy na lahat. Di ba? Kahit yung pagkakabuo ng Daddy Som, na naging Daddy A ka, parang na-manifest na rin po yung pagiging Daddy A nyo, nalabas sa Daddy Som. No? Puro hindi sadya. Oo. Parang kusa na lang siya nangyari na naging ganun. Tapos di na ako sanay sa sarili kong pangalan. Parang hindi na ako sanay tawagin ng tunay kong pangalan. Kailangan daddy na. Ganun. Daddy, matanong ko lang po, yun po, di ba, yung na-diagnose po kayo ng CKD 2 years ago po ata. 2 years ago. Siyempre po, panigurado sa inyo mabigat siya, pero paano po siya in-handle ng family ngayon? Sa family, baga pinapakita ko rin kasi na na hindi ako, ang tawag doon, yung alagain, hindi ko pinapakita na burden ako. Nagda-dialysis nga ako mag-isa, tumatakas ako. Opo, tumatakas pa kayo? Oo, ayokong maka-istorbo. Ayoko maging pabigat. Kaya sila tuloy pa rin buhay nila, nagagawa nila yung buhay nila na hindi nila ako kailangang alagaan. Kaya ko sarili ko. Nagugulat doon sa dialysis. Daddy, lahat sila kasi may mga bantay. Wala kang kasama. Wala. Mga naghihilik pa sila. Minsan, tatakas ako madaling araw. Punta ako papadialysis ako. Nung huli lang, medyo natakot sila kasi nga may mga episodes Nagkaroon ako ng nag-chills ako. Bigla akong nanginig.
may infection na pala ako, ganyan. Meron namang episode na bumagsak yung BP ko. Hindi ko alam. Bigla akong nahilo. Tapos bigla akong nabulag. Nabulag ako. As in, wala akong makita. Natakot din ako, syempre. Tinawag, nurse, doc, wala akong makita. Ganyan. Tumakbuhan sila sa akin. Tapos nawala na ako malay. Yung pala, mahigit 30 minutes na lang ako ginigising. Di ako magising. Yung BP ko, parang 60. Baba. Parang gano'n na lang. Gano'n mababa na siya. So, pinataas pa nila. At buti nagising ako. So tumakbo si Blaster at si Mami. Pinuntahan ako dahil tinawagan silang doktor. Yun lang sila uli nag-ano, hindi, dapat may kasama ka. Wala pa rin dahil minsan ayoko silang gisingin. Kasi madaling araw ako pumupunta minsan. Para marami pa ako magawa. Opo. Grabe, yung trabaho pa rin ang iniisip nyo kahit yung araw na ng dialysis nyo. Kasi minsan may iba-iba eh. May araw ako na pag after kong dialysis, talagang wala, yung buong araw na yun, wala na. Parang para sa dialysis na yun dahil nangihina ako. May feeling na nilalagnat, na gano'n. Tapos kinabukasan ko ulit makakabawi. Kasi MWF Saturday siya. So Tuesday, Thursday, yan. Ang nagiging araw ko na lang parang Tuesday, Thursday, Sunday na lang. Opo. Parang yun na lang yung buhay ako na may lakas. Diba? Daddy, maraming salamat po sa binigay niyo tong oras ngayon dahil talagang alam ko po kung gaano kayo kabisi. Alam ko nga po yung sitwasyon. Napakasaya nung kwentuhan. Oo naman. Thank you din. At sa akin mahalaga yung na i-impart ko yung mga pwede man may matutunan yung iba. Opo. Hindi lang sa hindi lang sa art world o music world, yung buhay mismo. Opo. Sa buhay. Pag-usapan po natin yan. Oo. Daddy, matanong ko lang po. Ma-share ko lang po sana dun sa sinasabi niyo dun. Nahihiya kayong magpaalaga. Siguro po dahil siyempre pamilya kayo. Okay din na may bigay sa kanila yung honor na alagaan kayo ngayon. Actually, nag-offer naman sila. Kahit nga yung transplant Halimbawa, siyempre kailangan ko ma-transplant. Yun lang yung way para medyo mabalik ako ng konti sa normal. Diba? Siyempre, ang pinaka-advice ng doktor, ang pwedeng mag-donate sa'yo na pinaka-effective talaga, kamag-anak. Kamag-anak. Anak, kapatid, ganyan. Ayoko. Ayokong mandamay. Oo. Kumbaga, alam ko mabubuhay pa rin naman sila, pero siyempre, paano kung lifestyle nila hindi okay? Opo. Tapos isa na lang kidney nila, ayoko Grabe yun. Kumbaga, sabi ko, kung may darating, kung may bibigay si Lord na donor, dadating yun. Hindi ko kailangan ipilit na kahit nag-o-offer na yung mga anak ko wag. Okay yun. Kumbaga, kung mamatay man ako ngayon, marami na akong lakbay marami na akong biyahe Di pa yan, Daddy. na nagawa. Kung sakali man, kumbaga, Yung sinabi niyo yung fire kanina, naiintindihan ko yun. Kasi kami ngayon sa ginagawa namin. ba on fire kayo? On fire kami, yung nararamdaman namin. Oo. Ito po yung na-realize ko sa pag nararamdaman mo yung fire na yun. Kahit gaano kahirap yung nasa harap mo, hanggat nandun yun, parang nagbibigay ng paraan yung Diyos. Na parang, lagi kang makakapit. Lagi mong ipagpapatuloy yan kasi kailangan mong gawin yan. Tsaka mabubuwag kahit anong wall. Opo, totoo. Mabubuwag at mabubuwag. Dahil nandun yung sense of yung purpose Purpose talaga. Sense of purpose Kasi doon ako naniniwala na kung wala naman ako silver rito, ba't pa ako mabuhay? Kung meron pa, di buhayin mo pa ako, Lord. Dagdagan mo pa. Di ba? Ayun po, pagdating dun sa usaping purpose, Oo. ano po yung importansya na ang isang tao hanapin niya yung purpose niya sa buhay? Napakahalaga nun kasi ang tao kasi nabubuhay lang sa parang kain, tulog, di ba? Pasok sa trabaho. Parang routine, di ba? Pag ganun lang mo, talagang mauuso ang anxiety at depression Kasi parang magiging robot ka Mechanical ka na Baga parang, pag mag-aaral ka,
pag-graduate mo, tatrabaho ka, di ba? Parang yun yung buhay mo, mag-aasawa ka, parang generic, di ba? Asan ang purpose doon? Di ba? Asan ang legacy doon? Yun pa yung legacy. Opo. Kasi yung legacy, hindi naman yung pampayabang lang ng pamilya mo eh. Legacy mo yun para may sumunod sa ginawa mo eh. Totoo. Diba? Kumbaga yung bayani, bakit nagkaroon ng legacy ganun? Tapos may mas bagong makabayani. Bakit ba sila na-inspire maging bayaning bago? Dahil doon sa naiwang legacy ng lumang bayani. Ripple effect, no? Oo eh. So yung purpose mo, para makakreate ka ng legacy na hindi mapuputol. So tutuloy-tuloy siya sa mga susunod-sunod na henerasyon. Magkakaroon ng mga bagong Daddy A, di ba? Ganon siya eh. Manganganak siya eh. Magkakaroon ng bagong... Yan, tapos totoo, halimbawa, yung 4 of Spades nung lumitaw, dumami yung artist. Opo, totoo yan. Di ba? Dumami yung naglakas loob na mag-songwriting, mag-ano. Tsaka magugulat ka, ang mga musician ngayon, hindi na nagbibisyo. Nagiging nagiging outlet pa siya dahil ito yung panahon na ang mga bata ay mahihina. Yung madaling ma-depress, ma-anxiety. Yung music, yun yung gamot dun sa mga yun. Yun. Natao yan. Yun yung mga pwedeng maggamot dahil hindi naman lahat makakapag-psychiatrist. Kung may music, yun yung makakagamot dun sa sakit na yun. Dahil nung araw naman. Saka sa akin, sa view ko, kasi lahat, parang everything relates to everything. Yeah. So parang dahil po sa 4 of Spades, nung lumabas sila, lumalim ang music. At the same time, dahil lumalim ang music ng mga tao, lumalim din ang consciousness ng maraming kabataan. Totoo. So ngayon po, pag nakakausap ako ng mga Gen Z, nagugulat ako na mas mulat sila ng onte, mas malawak sila ngayon. Tapos nakikita ko yung trace dahil fan din sila ng band music, art music, na kitang-kita mo na nagsimula sa 4 of Spades. Yes. Kasi nung dati, nakikita ko yun, wala yun eh. Wala. After ng 4 of Spades, nakikita ko na siya eh. Dumami, di ba? Opo. Dumami yung culture, Yun. communities. Opo. Dumami yung ganun. Na hindi umiinom, hindi nagbibisyo. Puro music, culture lang, fashion. Opo. Sabi ko nga, nung panahon namin, wala akong gig na wala nagrarambulan. Diyos ko, ako mismo kasama sa rambulan. Diyos ko. Ako pa, yun pa, dinanas ko rin yung mga ganun. Kaya malapit ako sa mga hip-hop eh. Dahil maraming tropang, marami akong tropang mga hip-hop at mga basag ulo days eh. Kaya sabi ko, iba pa na, at least mas safe. Magpapayagan mo yung anak mo na pumuntang concert na ganito kasi wala na yung ganung gulo na nung panahon namin, Diyos ko. Tsaka sa gitara po, dahil kay Blaster, sobrang dumami po yung hilig sa gitara ngayon talaga. Patawarin niyo ako kung yung mga store, pagyayabang ko talaga yun, kahit di nyo aminin, lumakas ang sales nyo nung nagkaroon ng 4 of Spades. Yeah. Dumami yung... Pwede nyo po ipagyabang yun. Dumami yung sales nyo dahil gusto maraming nagbenta. Daming bumili ng gitara, bass, drum set, dumami yung bumili ng mga interface, yung mga pang home recording. Pang home recording. Baga, hindi naman namin isusumbat yun, pero dapat conscious kayo, alam nyo yun. Lahat ng music store dyan. Feeling ko po yung may tamang lente, alam yun. Yun. May tamang lente, alam yun nga. Pag hindi, wala. Daddy, punta po tayo sa usaping naman. Art. Yes. Para sa inyo, Daddy, ano ang isang tunay na artist? Ang tunay na artist kasi hindi pera eh. Kasi ang alam naman natin ng art, expressionism. Expression yan ng kung anong gusto mong ilabas. Hindi dahil hindi, ito, katulad yan, painting. Gagawin ko to kasi ito yung uso, mabebenta to. Ito yung usong mga genre ngayon, gagawin ko. So yun yung tunay na art na sa pagkakaalam ko kasi galing siya sa loob mo eh. 'Di ba? Ginawa mo siya kay mabenta kay hindi pag may bumili, nag-hit, 'di ba? Nauso, sumikat. Bonus na 'yon. Pero ang totoo doon, yung in-express mo pa lang, nilabas mo sa painting, sapat na 'yon na nagawa mo. Sa music, kasi dahil ang music, art din siya, ganun din siya. So, yun lang, naiiba ka syempre pag nalagyan na napunta na sa record industry,
may kasamang business. Pero sa mga nagsisimula, nagawa lang ng gawa out of their expression, yun yung tunay na art. Kahit ano pa tunog niyan, kahit ano pa experimental pa yan, o anong trip mo, di ba? Kasi andun yung fulfillment eh. Magde-decide ka na lang na pwede mong paghaluin yung art at business. Kung alam mong gusto mo na ang bumuhay sa'yo talaga, yung art mo din. Doon ka na mag-iisip na paano ko ba itong hilig ko, itong art ko, paano ko ba ito bubuhay sa akin. Kasi pag yun ang bumuhay sa'yo, gagawin mo siya habang buhay. Hindi katulad kasi nang hindi siya yung nagpapakain sa'yo, maghahanap ka pa ng ibang way, di ba? Magko-call center ka, magbe-business ka, kung ano-anong papasukin mo para baligtad naman, para masupport yung art mo. Di ba? Ganun yun eh. Trabaho ka para makabili ako equipment. Para makapag-produce. Di ba? Pag dumating yung time na yung ginagawa mo, yun ay nagbibigay ng kita sa'yo, yun talaga yung art na may term dun eh. Business siya pero nagiging life mo na siya. Opo. Hindi na siya hobby. Life na siya. Passion mo siya. Yung Being mo. Ikaw na yun, kabuuan mo na yun. Na kahit anong kilos mo, dahil yung art mo nag-succeed, may kaakibat na blessing o na monetize mo yung bawat kilos mo dahil sa art mo. Opo. Dahil ginalingan mo ng ginalingan, yun na, yung art mo na ang bubuhay sa'yo, baligtad. Unlike nung wala ka pa, express ka pala na express, maghahanap ka talaga ng ibang work para ma-fuel mo naman yung art mo. Gano'n naman eh. Kaya iba medyo gumigive up dahil tinuturing nila, lalo na sa life natin sa pagbabanda dati, di ba? So, yung mga nag-cover band tayo, di ba? Minsan may mga kanta tayo na ayaw naman natin kantahin. May mga kanta tayong ayaw natin tugtugin, pero kailangan kasi yun yung work mo. Di ba? Mapipilitan ka. Yun yung mahirap sa Tapos dadating yung time at point sa buhay mo na i-hate mo na yung work mo kahit siya yung art mo. Oo. Parang, di ba? Parang girlfriend mo na tinalikuran mo na lang dahil wala ka naman nakukuha. Parang ganun siya. Ang sarap kaya na ang bumubuhay sa'yo, yung art mo mismo. Yun na, yung industry ginagalawan mo, yun yung gusto mo talaga. Di ba? Dadating sa lahat yun eh. Kung wag lang titigil at hihingi talaga ng guidance. Yung iba talagang hate na nila yung pagbabanda, kinasasawaan na, parang wala nang passion tumugtog, tugtog pera na lang kung tawagin, di ba? Diba? Tugtog kanin. Tugtog kanin na lang. Reklamo ka sa band meal, di ba? Kung kumikita ka na sa music, kahit stay ka araw-araw, pwede, di ba? Ganun eh. Malawak eh. Pero napakaswerte ng mga nasa art na side kasi iba-iba tayo eh. Totoo. Talagang merong pinanganak na para dyan talaga. Ayun nga po, sa tingin niyo ba, ang artist ba created or made? Like, born or created? Tingin ko born. Born siya. Pag-meant ka talaga. Kasi yung iba kaya hindi lang tumutuloy, yung support system. Nung araw, yung panahon natin, di ba? Pag sinabi mo art, ayaw ng mga magulang. Di ba? Gutom yan, mag-ano ka, mag-lawyer ka, mag-nurse ka, mag-ganyan ka, mag-Canada ka, ganyan, malaki ang kita ng nurse, ganyan. Di ba? Nasisira yung kung ano yung destiny mo. Actually, hindi destiny, kung ano ka. Nasisira yung kung ano ka nung pinanganak ka. Kasi inborn yun eh. Pagkapanganak pa lang, magugulat ka, baby, nasa tono kumanta. Opo. Diba? Hirap din explain. Mga bata. Kita mo, ang galing na mag-drawing, ang galing na nag-create na, kung ano-anong crafts yung nagagawa. Hindi naman yung created. Created by God, pero hindi siya yung pinractice. Naniniwala rin kasi ako yung pag hindi ka talaga artist, kahit anong practice mo.
Medyo nakikita Kasi- ko nga rin po yun. Kasi may mga mayayaman na frustration nila yung art. Gusto nila merong artist sa family. Pero wala. Ang ginagawa nila, pinag-aaral nila yung mga anak nila, pinagbabalay, pinag-music school, pero wala. Kahit ilang years na pag-aralin, wala pa rin. Oh, Hindi siya talaga kasi born artist. totoo. Di ba? Apo. Ay, Daday, maano ko lang, i-cut mo natin. May, okay na. Nagda-dry na. Ako lang ganun. Pero okay lang. Game. Daday, punta naman po tayo sa ano. Nabanggit niyo po kanina yung difficult childhood. Na, di ba po sa artist, maraming artist na meron nga pong difficult life. Sa tingin niyo po ba, may malaking contribution din yung pagkakaroon ng darkness sa buhay mo? Bakit nagiging magaling ang isang artist? Ako, naniniwala ako. Kasi, ano siya eh, dahil ang art expression, kung ang buhay mo blanco, na masarap lang, paano mo, wala ka mai-express. Diba? Wala ka maisusulat, hindi ka makaka-create ng tono o melody na malungkot. Diba? Magiging ano siya, blanco eh. Parang kailangan siya. Pero mahirap intindihin na bakit kailangan. Diba? Pero, tapos sa pagpipinta rin, yung expression din, diba? Pag hindi ka dumaan sa hirap, hindi mo mapakita yung pahid mo ng brush na may galit. Di ba? May mga pahid ng galit na minsan nakakatulad ng yung painting na yan. Parang nagsimula ka sa galit. Sabay kay Lord ka rin mapupunta. Bigla ka magsosorry, Lord. Pero wala eh. Hirap ako, Lord eh. Gusto mo magwala. Ganun po ba ang istorya nitong... Oo, gusto ko lang. Hirap na ako dahil wala akong magawa. As in, kasi meron akong stage nito nung CKD ko. 1 year ako nakadependent sa oxygen. Opo. Wala akong mapuntahan. Talagang kahit lakad, di ako makalakad. Lagi ako naka-wheelchair. Talagang gano'n na yung frustration eh. Sabi ko, ba't ganito? Ang dami kong kayang gawin. Tapos ito lang ako sa upuan. At kahit pagtulog ko, hindi ako makahiga. Hirap po na, no? Matulog ako nakaupo. Tapos naka-oxygen. Di ba? Parang, pero yun, katambo. Baga, yung CKD, nag-improve pa rin naman yung ano ko. Pero guidance pa rin ni Lord. Tulad niyang na-hospital ako, kung ano-ano na pinagagawa sa akin, hindi nila ma-solve. Bakit yung hemoglobin ko, bakit yung platelet ko ang baba, bakit yung lungs ko, bakit yung oxygen ko ang baba. Hindi ma-solve kung ano-ano na pinagagawa. Kung ano-ano nung gamot ininom ko, ano-anong procedure na. Tapos ganoon din, parang may nagbulong sa akin, magpa-hospital ka magpa-hospital ako sa NKTI. Ganyan. Kasi nagre-research din ako. Bakit ganito, ganyan. Ba't hindi ginagawa sa akin to? Ang ginawa ko, nag-initiative ako na Try natin to. ako mismo ang nagpunta ng ospital, nagpa-confine. Ako na yung naghanap ng mga na kung ano ipapagawa sa akin, hanapin. Ayun, na-confine ako ng 1 month noong March. Kung ano-ano, ninervyos ako kasi baka barado yung puso ko kasi ina-angiogram ako. Kapag may nakitang bara, i-angioplasty. Opo. Galing ng kilos ni Lord eh, kasi puro negative bigla. Pero yung sa laboratory ko, ang sama. May bara, pero hindi naman major artery. So, hindi kailangan i-angioplasty, ganyan. Tapos may mga procedure na ginawa doon na bigla ako umukay. Paglabas ko, biglang, hindi ko na kailangan ng oxygen. Nung March yun, ilang month na ngayon. So, medyo okay ako simula March hanggang Tapos nagkaroon pa ng benefit show para sa akin, di ba? Opo. Na isa pa yun, na blessing na parang, Lord, sino ba ako para pag-aksaya ng panahon nitong mga artist na to. Wala man akong ginawa sa kanilang direkta. Yung nga po yun, yung minsan yung indirect, yun po yung nagsosolidify ng legacy niya. Kasi hindi na namamatay yung ganong impact. Yun nga eh. Sabi ko, kasi hindi naman sila direkta ang nagawan ko ng
Pero sila, yung support nila sa akin, ang hindi madi-deny na talagang sobra, di ba? Parang ako pa lang nakapagpagawa yata nun eh. Ako pa lang yung nagkaroon ng benefit concert na star-studded Opo. na puro mga big artists na pumayag, 'di ba? Para yung iba gusto pa kaso nagkaroon lang ng schedule, 'di ba? Parang gusto pa magka-part 2. Pero doon pa lang tapos may mga grupo na nagbuo, tumulong para mabuo yung mismong show. Biglang libre yung sound system, libre yung venue, libre. Sabi ko, doon mo ba sasabihin na walang Diyos? Opo. Di ba? Tsaka ibig sabihin Effort ko ba yun? Hindi naman. Oo. Di ba? Effort nyo po yun, feeling ko. Kasi, yun nga po yung naging impact nyo sa ibang tao. Hindi naman po mangyayari yun ang hindi kayo nag-excite ng effort. Siguro, ang effort ko doon, hindi indirect. Baga, effort ko sa kabuuan, yun yung naging balik sa akin. Yun yung naging balik sa akin. Saka ibig sabihin po nun, na-serve nyo talaga yung purpose nyo dahil hindi naman po mangyayari yun nga. kung masamang tao kayo. Diba? Yun nga. Walang magsusupport eh. Totoo yun. Ay, Daddy, ano po, mapag-usapan naman natin sa art. Para sa inyo po, in general po sa lahat ng ginawa nyo, ano yung greatest artwork nyo sa tingin nyo? Greatest artwork ko sa art, sa painting o sa kabuuan? Kabuuan. Kung ano man definition nyo ng artwork. Sa pinaka obvious naman, ang pinaka-successful, Four of Spades. Yeah. Kumbaga, sa creation, kumbaga, isa sa mga kinreate ko. Four of Spades yung pinaka. Diba? So, sumunod naman, tapos lahat naman na mayroon naman nangyari lahat. Hindi lang tumuloy-tuloy na dahil nag-retire na, tatapos na, tumanda, tapos na yung phase na yun, di ba? Dadating naman yung time, naniniwala ako naman, yung Four of Spades, syempre. Meron din naman papalit dyan, di ba? Pero ang ano dun, tumatak na sila, lifetime na yan. Icon na sila. Icon na sila eh. So, kasabay nun, so meron akong parang nagawang masterpiece na parang Mona Lisa na habang buhay na yan. Di ba? Totoo yun. Tsaka yun nga po babalik dun sa 4 na shadow. Na silhouette eh. Naniniwala ako dun na hindi siguro kami yun. Sabi na Pinilit ko lang siguro gawing 4 kasi yun yung vision ko. Pero baka yung pinagawa sa akin yung Daddy's Home, isa yun. Tapos yung vision na 4, iba pa yun. Napagsama ko lang. Di ba? Napagsama ko lang. Sa totoo lang po, nung ina-explore ko po ang Four of Spades, may ganun. Kasi ako rin po, spiritual din po ako. Nung nakikita ko po ang Four of Spades, talagang nakaramdam po ako ng divine intervention or para bang may something different sa kanila na nabuo to nang merong kamay ng universe ni God. Tapos sa kwento nyo po kanina, parang naging instrumento nga po kayo. Kayo naging glue. Naging channel eh. Ako yung sa akin dumaan eh. Sa akin mission, gano'n. Mission mo yan. Mission mo yan. Parang kayo yung antena na naka-tune in. Kaya hindi ko siya pwede i-credit mag-isa dahil alam ko, pinagawa sa akin. Instrumento. Instrumento ko doon. Tapos kung ano man yung mga sumunod na success doon, dahil sa talent nila yun. Kumbaga ako yung nag-launch ng rocket. Parang ganun siya. Kayo po si Mr. Miyagi. Miyagi-san. Yun eh. Daddy, pagdating naman po sa buhay, kung meron po kayong 3 rules to live a good life, ano po yun? 3 rules. Sa akin, yung persevere talaga eh. Yung kahit na anong wall, anong hurdle lang humarang, basta sure ka sa gusto mong puntahan, gagawin mo. Huwag mong titigilan hanggat di mo nakukuha. Kahit years na, parang wala nangyayari. Hindi. Inaano lang yan, pina-perfect lang. Yun. Tsaka number 1 talaga yung spirituality. Baga, lahat ng kung ano man yung naano ko, lahat alam kong may guidance eh. Hindi yun dahil sa talino ko lang. Baga, alam ko, parang tumaas yung wisdom ko, pero saan galing? Nga po. Saan yung galing yung wisdom na yun? Di ba? Parang
So, dahil sa connection ko kay Lord yun, na kahit galit ako, masaya, nakakonekta pa rin ako. Hindi ako dumetouch na ayoko na, kalimutan ko na yan, mag-iiba na ako. Mag-iiba na ako ng sasambahin o ng papaniwalain. Ganun ba? Sobrang ganda po nung nasabi niyo. First time ko lang din po narinig sa ibang tao yun na kahit po dun sa mga panahong galit kayo sa Diyos, is nakita niyo pa rin as key factor sa relationship niyo. Kasi ako rin po sobrang nakarelate ako kasi nga po ako, may kwento ko lang po sandali. Yeah, oo. Maaga po namatay nanay ko, 4 years old ako. Tapos yung father ko rin po dahil syempre may mga depression dahil namatay ng asawa. May mga naging self-destructive pero mahal na kami, mabait siya. Pero alam niyo po yung paglaki ng kulang ka. Oo, iba yun. So lagi rin po ako dating galit na parang ganun, bakit mo pa ako Tapos nabully rin po ako ng bata. Yeah. So dumating ako sa point na lagi rin akong galit. Like, bakit mo pa ako ginawa kung gaganito? Kung papahirapan mo lang ako? Kung lagi mo lang akong papalungkutin, kung lagi mo lang akong papahirapan. Pero at the same time, yun nga po parang tuwing galit ka sa kanya, biglang may ibibigay siya na rason na hindi, I got your back. Kasi nakipag-usap ka eh. Kasi kung inano mo lang yun, parang, alam mo yun, in-ignore mo lang, walang Diyos. Ako na bahala sa sarili ko. Kaysa dun sa, ikaw, ano ba ginawa ko? Kinalong, di ba? Kinausap mo siya. Meron nga akong point na hindi ko makakalimutan. Minura ko talaga si Lord eh. Parang, PI! Ginanong ko siya. Ilang taon lang ako nun, parang 12 years old. Ano to? Anong kasalanan ko? Di ba? Ganitong edad ko, ito nararanasan ko. Meron ba akong nagawa? Kahit nung bata ako, kini-question ko. Ganun. Talagang, tapos doon nga, habang lumalaki ka, tumatanda ka, mas gusto ni Lord yung totoo ka. Yung totoong ikaw ang kausap niya. Hindi dahil sa, ito pinapagawa sa'yo. Pag linggo, mag-worship kayo. Pag linggo, pag ganitong oras, mag-pray kayo, mag-fasting kayo, mas gusto, naniniwala ko si Lord, yung nakikipag-usap. Kaya niya mahal si Moises eh. Diba? Kasi totoo. Nakikipag-usap, nakikipag-away si Moises kay Lord dun sa Mount Sinai. Nakikipag-struggle, nakikipag-debate siya kung anong dapat gawin. Diba? Mas gusto niya yun. Kasi mas kita niya yung heart mo eh. Mas totoo. Mas totoo. Tapos sa kanya ka pa rin nakikipag-usap, hindi sa iba. Diba? Ang galing nun. Siya pa rin nakausap Ngayon mo. ko lang po narinig yung perspective na yun. Napakagandang insight po nun. Yung sa mga parang siguro advice ko din sa yung third rule po. Yung third rule, yung perseverance, saka yung spirituality. Wag kakalimutan yung mga taong tumulong sa'yo along the way, simulat sa pool. Kasi dadating yung time na magiging successful ka eh. Tapos, natural na may ignore mo kasi magkakaroon ka ng mga kakilalang bago. Siyempre, ganun na mangyayari sa'yo eh. Dahil may magkakaroon ka na ng mga bagong set of friends dahil naging successful ka. Yung mga taong nagsisimula ka na umalalay sa'yo, huwag mong kakalimutan yun. Kasi sila naman yung ginamit ni Lord para mapunta ka dun sa unasan ka ngayon. Kung successful ka. Kasi yun eh. Kasi yung iba, ginamit din kasi ni Lord yung mga yun eh. Para ka mapunta dyan sa gusto mong puntahan eh. Instrumento rin Tapos kakalimutan mo yung mga kasama mo ngayon, kaya naman sila nandyan dahil sikat ka na. Diba? Sikat ka na o successful ka na. Business mo malaki na o nagkapangalan ka na. Mas dadami talaga yung kaibigan mo. Pero yung nagsisimula ka, yun ang wag mong kakalimutan. Napakaganda. Yun ang wag mo iiwanan sa ere. Dahil hindi ko alam. Hindi naman si Lord ng paparusa eh. May consequence din yun eh. May consequence. Totoo yun. Hindi ako naniniwala kasi doon eh na si Lord ng gagante, no? Gagante o nagbibigay ng suffering sa tao. Siya pa nga yung naggagawa ng way para makalabas ka doon sa gulong pinasok mo eh. Yun din po eh. Minsan, dapat ang tao nagkakaroon ng accountability sa mga sarili nilang desisyon. Kasi maraming gagawa ng maling desisyon, sisisihin ng Diyos. Sisisihin si Lord. Pero hindi nila alam yung problema nila, consequence ng desisyon nila. Totoo. Ganun yun eh. Ba't ka nang kaganto?
Yung pinili mo. Opo. Di ba? Daddy, nabanggit niyo po kanina yung term na success. Oo. Para sa inyo po, anong ibig sabihin ng success? Success sa akin yung yung basta malinaw sa yung purpose mo. Babalik tayo sa purpose. Pag malinaw at alam mo kung ano ka at ano yung dapat mong gawin sa mundong to na habang nabubuhay ka at nagawa mo at ginagawa mo pa rin, yun yung success. Kasi pag hindi malinaw sa iyo yun, trabaho ka lang ng trabaho, kayod ka ng kayod, kala mo biglang dumami pera mo tapos lungkot mo pa din. Ibig sabihin, hindi mo kasi nakita kung ano ba talaga pinapagawa ng Lord sa iyo. Ayun. Kaya yung success hindi lang basta sumikat ka. Kasi marami sumikat tapos Lungkot. tapos 'di ba? Parang tas natatapos na yung legacy nila doon. O yumaman, ganyan. Nakabili ng kung ano mga gusto. Tapos wala nang kasunod kasi ang success tuloy-tuloy siya. Opo. Dahil yung purpose tuloy-tuloy. Hindi siya natatapos na matatapos lang yung purpose mo pag patay ka na. Opo. Pero kung malinaw sa yung purpose mo, tuloy-tuloy yan hanggat buhay ka. So ang success, habang ginagawa mo yung purpose mo at may nangyayari doon, yun yung success. Ang ganda. Yun yung success. Hindi siya natatapos hanggang patay ka na lang. Yun doon lang matatapos. Pero hindi pa rin siya tapos na tapos dahil sa purpose na ginawa mo at nag-succeed, magiging legacy siya. Yun nga eh. Kahit Magtutuloy kahit patay ka na, meron na inspire sa'yo, may nagtuloy. Opo. Tuloy pa rin yung purpose mo, di ba? Kasi hindi ka tumigil. Yung iba, isang beses pa lang sumubok, ayaw na. Hindi siguro ito yung purpose ko, ganyan. Mali yun. Pwede mong hanapin, kunyari, hindi ito yung purpose ko. Hanap ako, baka iba pa. Yun, okay yun. Hahanapin mo hanggat masapul mo. Opo. Hanggang masapul mo. Hanggat luminaw sa'yo, kaya ako pinanganak para dito. Ang ganda po. Ganun siya. Kaya ako lumitaw sa mundo dahil dito. Ganun siya. Ma-relate ko lang po dun sa term ko na true will. Will. Na yun nga po, yung purpose mo, dapat aligned siya sa true will, na will mo at will ni God. Pag ginawa mo yung purpose mo, yun nga po, gagawa ka ng lifestyle na parang magiging instrumento ka ng Diyos. Nakakala mo, yung istorya na yun is sa'yo. Pero dahil nga ginawa mo lang siya ng ginawa, hindi mo alam na it's just part of a big outcome na parang, yun nga po, kahit wala na kayo, yung will ni God na yun, nagtutuloy-tuloy pa rin yun. Na tuloy-tuloy lang yung will niya na kahit wala ka na sa picture, yung influence, yung impact, yung ripple na ginawa mo, nandun pa rin yun. Nandun pa rin. Totoo. Hindi, tsaka pag tinignan mo yung history, gano'n naman eh. Yung mga patay na, bakit hanggang ngayon buhay pa sila sa alaala natin? Hindi naman dahil sa history o dahil tinuturo sa school o saan. Dahil doon sa impact na ginawa nila. Opo. Di ba? Nung nabubuhay pa sila. Totoo. Na magbe-benefit doon yung naka-absorb nung ginawa mo plus yung family mo na naiwan. Di ba? Ganun siya eh. Saka sa akin din po, kahit ang legacy, maalala o hindi. Oh, The mere fact nandun na yung impact mo. Kahit hindi ka na nila maalala, legacy mo na yun. legacy mo na yun. Kahit di ka i-acknowledge. Opo. Ganun siya. Lahat naman ng yung henerasyon ngayon, galing din naman yan sa mga naiwan ng mga nawala na eh. Totoo, ang ganda lang. Di ba? Hindi yan yung parang umusbong lang na bago original. Galing yan dun sa mga nagpursige para ma-define yung purpose nila at mag-succeed. Ganda lang. May sasalo nun. Ba't napapasa? Daddy, last question na Yeah, po. no. Ngayon po, ang dami nyo na pong nagawa, ang dami nyo na naging impluensya, ang dami nyo naging impact. Kung may kaka-chance po na makausap nyo, yung 12 years old na Daddy A, na galit sa mundo, ano po yung mensahe nyo sa kanya? Yung 12 years old ako, ang pinaka parang wala.
Kasi parang lahat, kahit mali, taging tama eh. Oh, ganda na. Di ba? Parang no regrets eh. Hmm. Kasi pag binalik mo sa 12 years old, dapat nung 12 ka, ganito ginawa mo para yung outcome mo sa future, iba. Sa akin, hindi eh. Part siya ng learning, part siya ng journey. Kasi hindi ka magiging sino ka ngayon kung hindi ka mo dinaanan yun. Kasi iniisip ko, kung okay ang buhay namin, kunyari, mayaman pa rin kami. Kunyari lang, hindi naging okay yung negosyo namin, ganyan, 'di ba? Hindi nagkahiwalay yung magulang. Baka isa ako spoiled brat na ngayon, na bully na, 'di ba? Na naka-sports car ngayon, 'di ba? Politiko, baka politiko na ako na baby. 'di ba iba na yung takbo. Baka yung pagka-artist ko, kinalimutan ko na kasi hindi ko naman kailangan maging artist dahil marami naman akong pera. Alam mo yun, hindi naman ako kailangan tumulong kasi pakialam ko sa kanila. Magsasaya lang ako, di ba? Kasama siya talaga doon sa kwento eh, ng kabuuan mo eh. Lahat ng dilim na yon, ng hirap, lahat ng mga near-death experience mo. Pag nababalikan mo, may siya eh. May iiyak ka pa din kasi kinaya ko yun. Oo po. Yan o. Diba? Dinanas ko yun. Kaya pag may nakakausap ka na madali kang mag-advise. Ngayon tuloy, pag mayroong nakakaranas ng naranasan mo dahil alam mo kung paano nakalusot dun sa gusot na yun eh. Iba kaya bumibitaw, wala eh. Hindi nila alam na parang dead end na eh. Ako parang pag naiisip ko, yung tipong isa sa mga nakakaiyak na pag binabalikan ko yung nawalan ako ng trabaho. Tapos 3 na yata anak ko noon. Tapos nagkasakit ako sabay-sabay. Tapos dahil wala akong pamilya, ako nakapila sa sweepstakes, social service. Para makakuha ng pambayad at pang-opera nung sa bato. Ako nakapila dun sa habang sumasakit yung ako yung may sakit, ako yung nakapila, ako yung naglalakad. Sabi ko, dinanas ko yun masarap ang buhay ko nung bata ako. Yung parang ganun, parang kinaya ko yun. Nag-LRT, nag-jeep ako mag-isa habang kumikirot yung mga sugat-sugat ko, yung mga gano'n. Nalampasan ko yun, yung mga gano'n. Yung una kong atake, 22 years old ako, binata ako. Ako nagtakbo sa sarili ko sa ospital, wala nagbabantay, yung gano'n. Ipa, ganun kalungkot yung buhay ko. Parang, Napakalakas nyo po. Tapos yun may sarili mo. Galing mo, kinaya mo yun. Di ba? Minsan po yun din talagang pinakakailangan. Minsan kasi naghahanap tayo ng gusto comfort sa iba. Pero Hindi. pag kaya mong i-comfort ang sarili mo, power yun eh. Oo, galing mo. Lakas mo. Yun yung magdadagdag ng buhay mo eh. Kasi, pinaya ko nga yun. Ano ba, may bago kang paghihirap. Kunyari ako, may sakit ngayon ulit, di ba? May bagong hinaharap na struggle. Tapos babalikan ko yung dati. Mas malala rin naman yung dinanas ko noon. Katulad nung na-aksidente ako. Napakahirap dahil 6 na buwan ako nakahiga lang sa sopa. Nakahiga dahil hindi ako wala. Pupunta ako CR dahil ayoko rin talaga mag-istorbo. Gumagapang ako papunta CR para mag-CR. Ayokong manggising. Ayokong mahirapan sila. Hirap na hirap ako. Kahahawarap ka ng dala-dala mo yung mga upuan. Tapos, pag naisip mo, kinaya ko yun. Di ba? May ganun eh. Ang lakas ko pala. Opo, yun nga eh. Ang lakas. Sa mga kwento nyo po talaga. Ang Grabe lakas ko pala. Napakadami palang kailangan mangyaring istorya, sakit, pigati. Para mangyari yung mga... Kasi prepare ka, marami pang, alam ko kasi yung pain habang nandito ka sa world, non-stop siya.
Kasi imperfect world to eh. Imperfect people lang kasama mo. So, masasaktan at masasaktan ka. Hindi pwedeng hindi. Ngayon, sa akin, isa sa masakit, pagbalik ng Spades, yun yung may sakit ako. Imbis na ako mismo yung Opo. nandun para ako talaga yung mag-handle, mag-asikaso ng lahat. Siyempre, hindi ko siya magagawa. Opo. Nangailangan ako ng tulong na iba para iba yung magpatakbo. Pero siyempre, kung ako masusunod, gusto ko ako yung nandun lahat. Lagi nakatutok. Dahil doon ako nasanay eh. Opo. Dahil doon nagsisimula sila. Ako driver. Diba? Ako PA. Ako roadie. Diba? Ako lahat eh. Dahil wala naman pang kita, wala pang crew, wala ka pang staff. Diba? Siyempre, yun yung gusto ko dahil sanay ako doon eh. Saya. Ngayon, di ko magawa kasi nga, sana ako nandun. So, pumupunta-punta lang ako pag yung kaya ko. Pag may mga special occasion lang, awards, at yung yan, sa mga major lang. Pero yung sa pag dati, buti nga dito sila nagpa-practice eh. Opo. Kaya na at least nakikita-kita ko pa. Diba? Pero masaya ako, syempre. Dahil sa, grabe, ito yung binuo ko lang ng 2014, ito na sila. Opo. Diba? Sa totoo lang po kasi talaga, na yun nga po, yung kung gaano man naging kalaki at ka-impactful ang Forbes page. Kaya po, sa totoo lang, gusto ko po talaga ma-interview ang Forbes page. Kasi dahil nga po may connect kay Dan, try ko sana si Blaster. Pero sabi ko, parang magandang magsimula yung maikwento yung istorya nila sa bumuo. So, para pong nag-align talaga yung vision ko dati na gusto kong makuha yung deeper story ng mga sikat na artist o ng mga naging impactful na impact. Nung nag-message po kayo nag-comment po kayo. Kasi Parang sign na yun. Parang sign na pwede ya. Tapos, naramdaman ko lang po na try ko i-message si Daddy. Tapos pumayag po kayo. Tapos, yung kwentuhan po natin ngayon, sobrang enriching. Ang dami ko pong na-realize. Kasi kahit ako ngayon, may mga pinagdadaanan ng epic. Binaha kami nung kailan sa Valenzuela. Halos, dami nangyari sa amin na kailangan mo lang ipaglaban kasi nakikita namin na dito kami may sense of purpose. Tapos lagi nga pong binibigyan kami ng Diyos ng, akala mo, di mo na kaya. Biglang may life jacket, man. Totoo yun. Nakakatuwa po. Tsaka, alam mo may purpose talaga yung ginagawa nyo dahil hindi maikikwento, bihira magkaroon ng chance na maikwento yung totoong istorya ng bawat tao na yung totoong kwento nila ng buo. Diba? Maaring nasa, pag kinlik mo naman ako sa ChatGPT, lalabas lahat ng info ko. Kompleto yun eh. Pero yung mga pinag-usapan natin, hindi yun malalagay dun. Iba yung POV nyo kasi talaga. Oo, iba yun eh. Dahil, kasi galing sa puso mo eh. Hindi lang information about you. Diba? So yung platform nyo, nahuhukay nyo yung So ang purpose nyo, halukayin yung malalim na rason kung bakit ganito, ba't ganyan. Yun po. Kahit sa mga, kunyari, businessmen po na kinakausap namin, talagang yun po yung hindi kami masyadong interested kung paano nila biglang paano yung kumpanya nila, paano nila pinalaki, anong ginagawa nila marketing sa kumpanya nila. Interested ako, ano yung story nyo nung bata kayo? Ano yung nagbigay ng fire sa inyo para pagpursige kayo? So, yun po talaga yung parang nakakatawa kasi sa amin po, nag-enjoy kami ginagawa tayo. Yun nga. So parang natututo na kami at the same time, ang dami pang ibang taong natututo at na-impluensya dahil kinukolekta po namin yung stories ng iba't ibang tao. Kasi yung present ng tao na yun, hindi mo naman alam yung istorya ng tao na yun bago siya nakarating dun eh. Di ba? Hanggat hindi mo uhukayin, o kayo yung taga-hukay. Di ba? Yun yung malalaman talo nyo pa yung ChatGPT. POV. Diba? Iba yung point of view ng actual eh. Opo. Tsaka kasi yun nga po, at dito ang namin, wala kaming time limit eh. Kaya talagang ikwento lahat ng pwedeng ikwento kasi po yan eh. Ang ko po, lahat ng tao, may magandang kwento. At pagka naikwento nila yun, ang daming pwede matutunan ng lahat ng tao kahit kanino. Pagka nakita nila yung tunay na istorya ng bawat isa. Maraming makaka-relate talaga eh. Opo. Dahil niniwala ako, ang dami kong hirap, reklamo ka. Pag inisip mo, hindi lang naman ikaw yung nakaranas niyan eh.
So, maaring yung iba, ngayon pa lang nila dinanas mo dati. At least ngayon, malalaman nila, yung future ko pala, hindi pa tapos. Baka nandun ako sa process pa lang na umpisa. O para maabot ko yung gusto kong abutin sa next time na kung ano man gagawin ko. Yung goal mo, marireach ko rin yan. So pag napanood nila, hindi sila titigil. Yun nga po. Nung kanina po sinasabi niya talaga, yung perseverance talagang ramdam na ramdam ko. Halos mangyak-ngyak ako kanina kasi talagang, di ba? Yung pag pinilit mo talagang, hindi, kailangan namin ilaban to. Kailangan mo talaga. Nakakatuwa na parang, talagang may testament na ganun talaga yung Kino. Kasi kahit yung pag may purpose talaga na, meron kang purpose talaga, alam mo naman yung kalaban, yung kung sino man demonyong nakapalibot sa'yo. Lahat gagawin nun para hindi ma-serve yung purpose. So, pag tinigilan mo, panalo siya. Opo, yun din. Pag hindi ka nag-persevere, wala. Hindi tontuwa siya. Hindi na tuloy. Unstoppable mindset ang tawag ko dyan. Oo, unstoppable. Yun, ganun talaga. Kahit ano pang sibat yung humarang sa'yo. Diretso lang. Daddy, maraming salamat po sa opportunity na to. Napakagandang kwentuhan. Oo nga. Isa sa favorite episode ko na po ito. Thank you. Sobrang maraming Salamat. Thank you. Thank you.